Praise God. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon ngayong gabing ito? Yes, Lord. Salamat po. No? Thank you very much for being with us this wonderful night. Indeed, I know everybody is so tired. But then, meron po tayong mahalagang bagay na pag-uusapan ngayon at yun na yung biyaya ng Panginoon. Amen? Excited ba kayo, mga kapatid? No? Pagod man tayo this week, but then, alam niyo po, ang recharge ng Lord sa atin is every day, no? Every day is a new beginning. Every day is, let's say, we can be excited for tomorrow because we know that God is always there, no? Kumbaga sa atin, marami tayong pagdadaanan every week, no? Parang brace yourself, ika nga. But then, mabuti po ang biyaya ng Panginoon. Hindi nagbabago, no? Hindi nagkukulang. No? Yun yung dahilan bakit tayo nakaka-recover from time to time. So, sa oras pong ito, no? Sabihin natin sobrang init sa labas, but then salamat kasi ang sarap dito sa loob. No? Kaya yun po ang problema, no? Pag mainit sa labas, yung lamig sa loob, minsan talagang magkakasakit tayo eh. No? Finrozen ka rito, paglabas mo is, defrost. No? So, but then, salamat sa Lord kasi, we have this wonderful time to connect, no? To fellowship with everybody na, magagawa natin yung mga kailangan natin gawin. Yung mga gusto natin gawin outdoors. So, echo tayo, bro. So, yun. Salamat sa Lord sa pagkakataong ito, indeed, for showing up, no? Mahalaga po na nandito tayo, no? Yung, alam niyo, yung tinadhana ng Lord. Actually, this is not really for us. But then, indeed, it's beneficial for us to hear the word, no? Mahalaga po na meron tayong mga ganito. Mayroon tayong small group and at the same time, we worship the Lord corporately, no? Yun yung pinaka-exciting part sa lahat. So, okay na po, bro? Yun. Sige. So, our topic for this month talks about our walk as a light to the world. No? Walking as the children of light. No? Walking palapit sa Lord. So, pag-usapan natin yung walking na yun. No? Kumbaga, we're not just talking, but then we are more on walking. Kasi doon tayo tinitingnan ng mga tao sa kapaligiran natin. Minsan sabihin natin, don't look at me. No, look into Jesus. But then, ang reflection po ng Panginoon is nanggagaling sa buhay natin ng bawat isa, no? Kung hindi tayo magbe-behave, hindi tayo lalakad sa biyaya ng Lord, wala silang makikitang biyaya. So, malaki po ang pwede natin gawin yon. So, but before that, I would like everybody to rise up, no? Let us pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful night. Salamat, Panginoon, for giving us this joy na kami po ay makapunta sa church, Lord. Umawit ng mga papuri at pagsamba. And sa oras na ito, Lord, you know the condition of our hearts. Indeed, Lord, we give it to you. And it is our prayer, O Lord, that as soon as we leave this place, O God, ramdam namin, Panginoon, na nangusap ka sa buhay ng bawat isa. Indeed, Lord, be with everybody that as I deliver your word, it is my prayer, O Lord, that these men and women of yours will not harden their hearts, but they will be always open pagdating po sa biyaya, Panginoon, ng inyong salita. Indeed, Lord, gagamitin mo lang ako, but then supersede all the preparations that I'm having, and be with the speaker of other. Indeed, every week, every day, his sins are so many to mention. And this time, Lord, we want to see Christ, just Christ. In Christ we pray. And all the church said, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord ulit. But before that, no? Sino mga tatay dito? Taas kamay. Yon, Happy Father's Day. No? Ang Father's Day po ay sa linggo magaganap. So gagawin natin siya ngayon at gagawin natin siya bukas. No? So exciting. Bukas po, meron tayong Sports Day. So it is our prayer na yung mga Thursday people, no, makita rin namin kayo sa Friday, sa Sports Day. Hindi lang tayo on reading the Word, hindi lang tayo on studying the Word, but then we are also taking good care of ourselves. Kasi this is the temple of the Holy Spirit. At kailangan natin gawin yan para sa Panginoon. Okay? Ready na kayo, mga kapatid? Sige, palakpakan muna natin ang Lord. Amen. No? Kahit nang bumababa yung energy natin, i-hype natin sa mga oras na to, no? Kasi we will walk sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, walking with Jesus. Walk with Jesus. Ano po ba ibig sabihin nun? No? Marami tayong naririnig, no? It's about walking, not mostly on the talking. Yeah, people used to talk, but then, ang buhay kasi minsan, especially when it comes to word, mahalaga po yung lakad natin sa Lord.
Yun yung nire-reflect nila. Ano ba yung kailangan natin ipakita sa tao? Indeed, we're not faking people, we're not showing up. Kaya lang nandun tayo sa point na, alam mo yun, dapat makita sa buhay natin yung biyaya ng Lord. Pagod ka man, pero kung meron man pinagagawang assignment sa'yo ang Lord, dapat masumpungan ka ng Panginoon na nagtatapat sa bagay na yun. Amen? So sabi rito, no, sa Matthew chapter 4, verses 18 to 22, this is the first time that the disciples were called by Jesus. So 18, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, sige po, samahan niyo ako magbasa. 1, 2, 3, and go. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, said Jesus. Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Called them. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father followed him. So dito po makikita natin dito sa mga verse na to na ito yung mga set of disciples na tinawag ng Lord. Imagine this is 2,000 years ago. Minsan siguro sabihin natin, wala na tayong let's say parang kung titignan relation. Kasi 2,000 years ago siya naganap eh. Kaya lang dapat tignan natin paano natin i-reflect yung sarili natin sa pagkatawag sa mga fisherman na to. Indeed, these men were called fishermen. No? Sabi sa una, di ba? Unang-una, kaya sila fisherman, syempre, they are casting a net. At yun yung dahilan bakit sila na bubuhay. Yun yung ginagamit nila para bumuhay ng pamilya. Pero merong nagbigay sa kanila ng instruction, come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Minsan isipin mo, o nga no, mangingisda ako sa mga tao, so mas marami ako makukuha. Pero beyond that, very profound ang sinasabi ni Jesus Christ dito. It is not that literal fish that they will caught. No? It is people whom they will be able to be used. Parang ginagawa po natin ngayon, no? Tayo ay ginagamit sa biyaya ng Lord para mangisda. Literally, no, pangingisda. Alam mo yun, yung pag-invite natin sa church, yung, let's say, pag meron silang concern, yung mga taong pinapanalangin natin, no, yung mga taong nakakasalumuhan natin na araw-araw. Actually, once and for all, minsan ganun tayo. Minsan wala tayong direksyon. No? Wala tayong direksyon nung time na panahon na wala pa ang Panginoon sa atin. But then, merong tao na nagtiyaga sa atin. Merong tao na nag-invite sa atin bakit tayo nandito. And aren't you not thankful that you are here right now? Because kung hindi natin masusumpungan yung biyaya. And yun po ay nangyari 2,000 years ago. And until now, we're still fishing for people. No? Ganun ang biyaya ng Lord. Imagine, nag-start siya sa ilan? Ilan ang disciples po? 12. Ilan ang sumusunod ngayon? Millions, thousands, name it. Sumusunod sa Lord. No? And dito po sa pagkakataong ito, nung tinawag sila ng Lord, hindi nila sinabi sa Lord na, Lord, kunin ko lang yung net ko, kailangan ko kasi siya para sa pagtatrabaho. Anong ginawa nila? They leave their nets. And immediately, no? And immediately they left the boat and their father and follow him. Imagine, lahat iniwan nila. Dahil merong tumawag sa kanila at yun yung dahilan bakit sila nagpapatuloy sa pananampalataya. So here we will discuss four aspects of walking with Jesus. No. Ano po ba yung mga points na yon? I believe there are lots of points. No, when it comes to walking Jesus, marami tayong pwedeng enumerate. Kaya lang sa oras na to, pag-aralan natin yung 4 na aspeto na yon. No. Number 1, walking with Jesus means action. Active lifestyle, no? Hindi tayo Christians that are so passive sa lahat na nagaganap sa atin. Parang okay na yan, okay na to. Okay na tayong ganito yung bilang natin. Okay na tayo na nag-aaral ng salita ng Lord. Okay na tayo na kumakain. Masaya na tayo sa buhay ng bawat isa. Ang active lifestyle na sinasabi po rito, kailangan nakakahawa. Alam niyo yun? Si Lord Jesus po, bakit siya sinunod? Nakakahawa kasi yung buhay niya. And just imagine, kapatid, ikaw at ako, meron kang sense of influence to the people around you. Meron kang sense of influence sa family mo. Di ba nakakahawa yun? Yung minsang tatanungin ka, alam mo kapatid, may something sa'yo eh. No? Alam mo yun, parang hirap na kami, parang galit na kami, pero ikaw, yung composure mo is nandun pa din. No? Actually, that's the power of the Holy Spirit. No?
Ang sa atin po, kapag gumagalaw kasi tayo sa lahat ng ginagawa natin, pag wala ang banal na Espiritu Santo, pwede tayo magkamali. Kahit active ang lifestyle mo, ang gagawin natin, yung action na ginagawa mo is just showing up to people that you are performing to them. Actually, when we perform, sa harap po dito in front of us, kahit na yung mga worship team, if they will perform, hindi magiging consistent ang lakad natin sa Panginoon. Kumbaga sa atin po, we really need to have that kind of passion. We really need to have that active lifestyle. Ibig sabihin, pag lifestyle, yun na yung nakagawian natin gawin. Pagkagising sa umaga, mananalangin ka sa Lord. Pagkakain ka, mananalangin ka. Pag pupunta ka sa ganito, mag-ask ka sa Lord ng wisdom. Pag magdadrive ka, waka mo yung manobela, mag-ask ka sa Lord for protection and safety. So lahat ng buhay natin, parang kung magtatrabaho ka, magpe-pray ka sa Lord. Lord, give me wisdom. Give me strength. Bakit? Ang stress po ngayon, kaliwat kanan na lang. Hindi natin alam anong nangyayari sa katawan natin, pero alam yun, ang stress kasi, di ba sabi nila, parang yun yung nagde-drain sa atin. Di ba? Kaya ang daming pangako ng Lord when it comes to stress. Ano po yun? Sabi ng Lord, come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. No? Just imagine yung sinasabi sa atin ng Lord, kung gusto natin ng kapahingahan, come. Yun ang sabi ng Lord, come. No? Lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Kasi tayo po, ang kapahingahan inisip natin, makapagpahinga ka lang, okay na yun. Pero ang problema, kahit magpahinga ka, yung katawan mapapahinga. Pero yung isipan, kung meron kang concern at kabigatan, hindi. Andun pa rin siya. Kaya ang sa atin, ang sabi ng Lord, diba, sabi rito, for us to walk with Jesus, we need to walk with Jesus by means of action. When you read the gospel, you see that Jesus led a very active lifestyle. He was constantly teaching, healing, traveling, or spending time praying. No? Yun ang let's say, yun ang humubog sa pagkatao ng Panginoon. Imagine, kapatid, if you are a man of prayer, ang laki ng magagawa mo sa community. Ang laki ng magagawa mo sa family mo. Ang laki ng magagawa mo sa sarili mo when it comes to your future. Kasi ang daming pangako ng Lord sa future, di ba? Ang future po, yan, pinag-iisipan natin anong gagawin natin sa future, pero hindi tayo masyado nagdedwell sa kinabukasan. Nagdedwell tayo sa ngayon. Bakit? Kasi ito yung biyaya ng Panginoon na binigay niya ngayon. Ngayon, ang future po, syempre, binibigay natin sa Diyos na may lalang ng kabuuan. Kasi tayo, ang alam lang natin yung portion. Si Lord ang alam yung kabuang blueprint ng buhay natin. Alam niya kailan tayo magsisimula, kailan tayo susubukin, at kailan tayo magtatapos. Di ba? Kaya minsan sa buhay natin, mahalaga na makita natin sa lifestyle natin to always talk to the Lord. Ask God for leading, kapatid. No? Kasi pag walang leading ang Lord sa atin, madidiskaril ang buhay natin. No? In Mark chapter 3, verses 20 to 21, it says, Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered. No, ganito naman ang ginagawa palagi ng Lord, di ba? Parang siya, influential person. Di ba? Hindi lahat gusto sumunod Actually, yung iba doon, nakikiusyoso lang. Kasi kilala na si Jesus, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demon. Gusto ko makita in my own eyes paano nangyayari yun. Pero to be with Jesus, as let's say, na naniniwala sa Kanya, mangilan-ngilan lang po. No? So sabi rito, and again, a crowd gathered, no? So that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Medyo parang hurting na ang family mo nakita na parang Tagalogin natin, nawawala sa sarili. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, I think this is the kind of ministry na gusto ng Lord sa atin. Yung commitment. No? Hindi naman tayo pupunta sa Lord sa point na sasabihin ng iba na parang nawawala na tayo sa ating kaisipan. Kasi unang-una, God is still the God of in control. Kaya lang, dito po sa pagkakataon nito, alam kasi ng Lord, yung ipinagagawa sa kanya ng Lord, ng Diyos, Ama. At nandun yung relasyon niya na kahit na anong mangyari, gagawin niya yun kahit hindi siya kumain. No? Kumbaga, yun yung lifestyle niya. Siyempre sa atin, hindi tayo pwedeng hindi kumain, kapatid. Hindi ka magiging pagpapala pag di ka kumain. Sigurado yun. No? Pagtayo mo pa lang, mangaral ka ng salita ng Lord, wala, magfa-faint ka na. No? Just imagine yung mga tao parang nasa'yo na, alam mo, meron kang gustong i-share sa kanila, pero kung di natin naalagaan ang ating mga sarili, magkakaproblema tayo. Indeed, minsan sabihin natin, yung pag-aalaga ng sarili natin, nasa sa atin yun .
Kaya lang, hindi rin tayo pupunta ron sa point na sobra rin yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Na minsan, yung gawain ng Lord, nakakalimutan mo na rin. Hindi rin yun maganda. No? Lahat ng bagay, pag hindi balanse, may problema tayo. So, ibig sabihin, kaya lang po, pagdating sa mundo, hindi pwedeng balanse rin. Dapat worldly ako. Sa gabi, nasa nightclub ako. Sa umaga, dapat nasa church ako. Balanse dapat. Hindi po ganon. No? Ang sinasabi sa atin ng Lord, anumang bagay na makapagbibigay sa iyo at magpopollute ng ating kaisipan, let's get out of those things. No? Flee. Kasi sin any sin, hindi po nilalapitan. Kaya nga flee. Takbuhan, layuan. No? Meron tayong sense of decisions pagdating sa bagay na yon. No? So dito sa area na to, no, here Jesus' family thought he was out of his mind because he was busy serving other people to the degree that he didn't even have time to eat. Actually, pagdating po sa ganon, na, minsan, nagugutom ka, meron kang bagay na, alam mo yun, parang sinasakripisyo sa lakad mo sa Lord. Kaya lang minsan, hindi na power actually nung tao yun eh. No? Kagaya po ngayon, no? Kung makapansin nyo, parang, actually, sa akin nga kasi, masyado akong drain pag Thursday. Kasi you know the submittals. No? Yung mga kailangan ayusin for the week, na hindi na natapos-tapos, tapos next week is another week. No? Kaya lang sa trabaho kasi minsan, draining. No? Lalo na pag nagsasubmit ka. And just imagine, kapatid, nagtatrabaho ka, tapos meron kang ganitong word na gagawin mo ngayong oras na to, or pagpapakanta na gagawin ni kapatid. No? Tapos meron kang church na kung saan gagawa ko or tatayo ka pa sa harap. Siyempre, kung papakita ko sa inyo na ang energy ko is mababa na lang, baka matulog na lang tayo lahat dito. Kaya lang, ang gusto kasi nating, what I'm showing to you is I am, let's say, passionate and at the same time happy na ibahagi ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi dito po sa pagkakataon na to, dito nagbago ang buhay ko. No? So dahil doon, meron kang something to share, meron kang pwedeng ibahagi. Na minsan yung lakas na to, hindi ko na to lakas. Drain ka na nga sa maghapon eh. Kaya lang, sabi ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. So yun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi ka makakatayo sa harap na to, kapatid, kung magaling ka. Pero makakatayo at makakatayo ka sa habag ng Panginoon kung ang biyaya ng Lord nasa iyo. Yun lang yun, no? Kahit si bro, hindi niya makakapagpakanta ng parang kailangan mag-perform ako at makita nilang Malagari ang dating. No? Kahit sino kopehin mo, kapatid, pag wala ang biyaya ng Lord, kulang. Pero pag ang biyaya ng Lord nandun na, sapat na yun, sobra-sobra pa. Para makita ng tao, there is something in this person that I want to hear what he is talking about. Ganon din na nangyari this time, no? Just imagine, ayaw mo nang kumain. Bakit? Kasi parang ninanamnam mo eh. Yun na yung food eh. Kay Jesus, I believe eh. Kaya hindi na siya kumakain, not able to eat. No? Parang kahit kaya niya. Kasi alam mo yun, ninanamnam niya yung bawat words na mini-minister niya sa mga tao. No? Not only this, ano pa yung active lifestyle na sinasabi rito? In Luke chapter 9, verse 58, it says, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." No? Kumbaga, ang sinasabi po rito, Jesus did not live in luxurious life. Minsan sinasabi natin dito, sa bansang to, pwede mo mabili lahat ng gusto mo. Pwede kang tumira sa magandang tirahan. Pero dito po, sinabi ng Lord, kahit siya mismo, wala siyang lugar. Para pagtuunan ng pansin na siya ay makapagpahinga sa isang magandang bed. I know, meron kayong mga magandang bed sa bahay. Kaya lang si Lord, nandun siya sa point na, alam mo yun, parang, let's say, yun, parang when it comes to this luxurious life na tinitingnan, much of the time, he did not even a proper place to lay his head. Kumbaga, every now and then kasi nandun siya sa point na nagbabahagi kasi siya ng salita ng Lord every now and then. No, parang sabihin natin, nung bata tayo, wala ka palagi sa bahay. Kung si Jesus nasa synagogue, nangangaral, ikaw nasa labas, takbo ka ng takbo hanggang sa magamoy araw ka. No? Pero dito, alam mo yun, ang ginagawa kasi ng Lord, talagang pinapakita niya yung kahalagahan ng pagsunod. Yun nga yung active lifestyle na pinag-aaralan natin. No? So when Jesus called the 4 fishermen, He called them to a life of work. Joining Him in these travels was not going to be easy. No? This meant, tatandaan natin, fishermen sila. Hindi sila mangangaral ng salita ng Lord. Hindi sila educator. Kung galing at galing lang ng pagsasalita, malamang wala po. Kasi nga, fisherman lang
sila. Pero kung titignan po natin, kahit fisherman sila, ginamit sila ng Panginoon. Yun kung titignan natin kapatid Kung ikaw na ganito lang, na tinitignan mo sa buhay natin, minsan wag mong tignan lang yung buhay mo. Bakit? Kasi ikaw mismo, gagamitin ka ng Lord para mangaral ng salita ng Panginoon. At gamitin niya para itong mga taong to na never nakatanggap sa mga magagaling. Pero ikaw ang gagamitin ng Lord para itong taong to manumbalik sa biyaya ng Panginoon. No? Kumbaga sa pangangaral ng salita ng Lord, hindi mangangahulugan na dapat meron kang MA degree. Meron kang theology or whatever. Ang kailangan natin, banal na espiritu ng Panginoon. Kaya lang, syempre, since nasa iyo ang espiritu ng Lord, kailangan mag-aral pa rin tayo. Hindi natin isasantabi ang pag-aaral, kapatid. No? Kasi sa panahon ngayon, pag di ka nag-aral, kawawa ka sa mga Gen Z. No? Imagine, di ka marunong mahawak ng iPad, di ka marunong mahawak ng cellphone. Kawawa tayo, no? So, kanino tayo magmi-minister dun sa mga mawawala? Kailangan din natin mag-minister sa mga maiiwan. No? Kaya kailangan natin pag-aralan na kapag ang mundo gumalaw, kailangan kapatid gumalaw din tayo. Kailangan natin pag-aralan yung binibigay na biyaya ng Panginoon. Kasi after all, the technology that we are having is not evil. Nagiging evil siya kasi kung paano ginagamit ng tao para ihayag ang evil things na gusto ng kalaban. Pero kung ihayag natin ang kabutihan ng Lord through this technology, it can turn this world upside down. No? Ganun lang po yun, di ba? Lahat ng bagay na tinitingnan natin, lahat ng bagay na ginagalawan natin, meron pong dahilan. So, ang laking factor, no? Yung sinabi ni Jesus sa kanila, follow me, no? And watch while I do the work. Actually, nung sinabi niya yon, magiging involved kasi sila, no? Follow me and I will make you fishers of men. Hindi sinabi ng Lord na follow me, I will make you fishers of men, pero upo lang ko sa isang tabi. Hindi po. Kung ano yung ginawa ng Lord, dun din siya nag-walk. Kung ano yung sinabi niya, nilakaran ko. Kaya nga, imitate me. Di ba? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. No? Dun sa pag-imitate niya sa Christ, it's not a perfect life. Pero habang lumalapit tayo sa Lord, nagkakaroon tayo ng perfection sa buhay natin. Yun po yung kapatid, ikaw at ako, hindi tayo matuwid sa harap ng tao. Pero pag titingnan natin ang katwiran sa Panginoon, makikita natin na matuwid ka sa biyaya ng Panginoon. Yun kaya tayo nakaka-get over Pansinin nyo, hindi naman talaga tayo matuwid Pero by faith, dahil sinabi nga ng Lord, kasi doon tayo nagko-concentrate no? Huwag tayong mag-concentrate na parang dinadaya natin yung sarili natin sa lakad natin sa Lord. Dapat mag-concentrate tayo kung ano ang buhay natin sa Lord. Pag sinabi ng Lord sa iyo na ikaw ay victorious, you are victorious, really. Huwag nating sabihin at i-feed yung mind natin ng trash na kung saan talunan tayo sa mga bagay-bagay. Hindi po yun totoo. Kung meron ka mga bagay na hinihiling sa Lord at hindi mo pa yung siguro minsan na ipapattern mo yung buhay mo sa iba, Lord, buti pa sila meron. Ako wala. No? Minsan siguro gumaganon ka. Pero kasi ang sinasabi ng Lord, yung blessing para sa'yo is coming. No? Special yun na ginagawa ng Lord. Kung paano yun hinuho ng Lord, pag binigay niya yun ang perfect time na ibibigay ng Lord na ikaw mismo, hindi mo madidescribe kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. No? In 1 Peter chapter 1 verse 13, be holy. Therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. This hope that we are into is not the hope na nakikita lang natin. Yung hope na sinasabi rito is yung grace na kung saan araw-araw nakakapagbigay sa atin ng buhay. No? Kasi imagine mo kapatid kung walang grace ng Lord, paano ka mabubuhay bukas? No? Yun lang yun Kung meron kang nakitang bukas, biyaya yun ng Lord. Kung nakakahinga ka pa, nagagalaw mo pa yung mga kamay mo, biyaya ng Panginoon yun. Kung wala kang sakit, biyaya ng Lord yun. No? Na minsan talagang nandun tayo sa point na humihina ang katawan, pero palakasin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi after all, yun ang may kinabukasan. Yun ang makikita natin sa eternity. No? So, ang question doon is, are you living an active Christian life? No? That's the first question. Tatandaan po natin, the disciples left their homes. Hindi sinabi ni Jesus Christ sa oras na to na iwanan mo yung buhay mo kung anong meron ka rito. Actually, lahat ng step na ginagawa natin, we're praying for it. Yung mga gustong mag-migrate dyan, soon. Hindi natin alam kapatid, no?
Kasi kung tatanungin nyo kami, nandun din kami sa point na once and for all, nagkaroon din kami ng idea for that migration. Kaya lang titignan nyo kung anong leading ng Panginoon. Kasi baka mamaya, gagamitin ka ng Lord dito, pero umaalis ka kung saan ka gagamitin ng Lord. Or pwede rin naman, kung dadaling ka ng Lord doon, dadaling ka talaga ron, kahit umiwas ka. No? Kahit lulunin ka ng whale, dadaling ka niya sa New Zealand, dadaling ka talaga ron. No? Para si Jonah, pwede mangyari yun sa atin. Kasi nga, yun yung plano ng Lord sa buhay natin. Hindi natin yun maihindian. No? Kung kayo, nakaupo po kayo ngayon, soon, gagamitin at gagamitin kayo ng Lord para mangaral ng salita ng Panginoon. No? So sa pangangaral ng salita ng Lord, meron siya mga tagubilin. Unang-una doon, kailangan maging banal tayo, no? Just imagine, no, in the New Testament period, church are growing like wildfire. No, sa panahon ngayon parang isang kaluluwa hirap patanggapin eh. No? Pero kasi ang setup natin ngayon yun nga, we're living in grace. Ibig sabihin, yung grace na yun, kapatid, dapat makita sa sarili mo. Dapat makita sa buhay natin. Kasi nga, nandun ka na sa area na yun eh. Na dapat, pagdating sa biyaya ng Lord, meron kang something na makikita nila that God is really working in your life. Hindi tayo pupunta sa point na parang nasayang yung buong maghapon natin na hindi man lang nila nakita kung sino si Jesus Christ sa atin. Alam ko mga kapatid, minsan pag nandun kayo sa area na alam mo yun, eto mga taong to hindi Kristiyano, nagkakaroon ka ng heart. Lord, use me. No? Use me. I want to pray for these people. Kaya lang, bibigyan ka ng tamang pagkakataon ng Lord para dinggin niya yung panalangin mo na pag nagawa mo yung time na yon, that is the time for Him to work in you personally. No? So, kailangan magkaroon tayo ng active na lifestyle. No? Kailangan meron tayong area na action. Diba? Yun ang ano din natin sa mga politicians. No? Not more on talking. Actually, pag talking, lahat nandito eh. Kung gaano ka kagaling, ano yung mga nandito, ano yung naka-serve dito, pero subukan mong lumakad. Parang sa atin, no? Trust and obey. Madali magtiwala, pero mahirap sumunod. Di ba? Kasi most of us fail on that area of obedience. Minsan nandun tayo sa sacrifice eh. Lord, magsasakripisyo ako para sa'yo, ibibigay ko yung buhay ko para sa'yo. Yung time na gagamitin ko para dito, ibibigay ko sa'yo. Pero pagdating sa pagsunod, hindi niya magawa. Sakripisyo, nakikita kasi ng tao yun eh. Pero tatandaan natin kapatid, may nagsakripisyo na ng buhay sa iyo at sa akin 2,000 years ago. Ang gustong gawin ng Lord sa atin ngayon is sumunod. Ano man yung bagay na sinasabi ko sa inyo, sundin nyo. Bakit? Kasi para rin yun sa atin. And it is beneficial for us. No, sa mga tatay, di ba? Let's be a father God wants us to be. Mahirap magpakatatay at mahirap maging tatay. Kaya lang sa biyaya ng Lord, pag tinignan mo siya na tatay sa'yo, magre-reflect yun sa buhay mo, kapatid. Kasi what goes in will come out. So, papasukin natin ang biyaya ng pagpapakatatay. Hindi yung tatay na kailangan ako ang padre de pamilya, ako ang melase sa pamilya. Pag sinabi kong yes, no? Yes talaga yun. Di ba? Hindi ganon, kapatid. No? Ganon kasi ang pattern ng world. Kaya lang meron kasi tayong partner na nagbabalanse ng lahat ng bagay. No? And we are thankful for our partners. No? Last time, Mother's Day, no? So ngayon, Father's Day naman, no? So tahimik po muna yung mga moms. This is our day. No? Pero imagine, kapatid, malaki ang responsibility ng tatay. Minsan parang sa atin, ano lang eh, ang nanay kasi nag-aalaga 9 months, nasa kanya. Yes, ang mga bata close sa nanay. Totoo naman po yun. Pero mahirap din yung area na kailangan mag-set ka ng example. No, yung tatayo ka, alam mo yun, kasi makikita mo yung sarili mo eh. Minsan sabi mo, ang strong ng misis ko. Ako, weak ako eh. Kaya lang, sabi kasi ng Bible is, men should lead. Lead your family with grace. Amen. Kung paano mo isa-set yung sarili mo sa leading, kapatid, hindi ka magli-lead dahil magaling ka. Kailangan mo mag-serve. Kailangan mong ibigay sa misis mo yung area ng pagmamahal kasi yun yung sa atin. No? Husband, love your wife. No? Hindi sinabi nun, husband, love your wife, pero tignan mo kung magsasubmit siya sa'yo. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang instruction sa atin is to love our wife. No? Ang instruction sa kanila is to submit. If they will not submit, it's up to them. Pero ang instruction ng Lord sa atin is to love our wife. That's it. No?
Ganun lang naman yun di ba? Parang wag kang pumunta sa point na titignan mo yung wife mo kung anong ginagawa niya para gagawin mo rin at magre-reciprocate ka. No. Ang instruction ng Lord, kagaya ng sabi ko kanina, obedience tayo. Hindi tayo magsasakripisyo, kapatid. Susunod tayo sa Lord. And from there, makikita natin yung biyaya na ibibigay sa atin ng Lord. Amen? So number 2, walking with Jesus means going in the same direction. Siyempre, kung lalakad ka sa Lord, dapat pares kayo ng direksyon, no? Sabi rito sa Matthew chapter 4 verse 20, they immediately left their nets and followed Him. Di ba yung sinabi ni Jesus sa kanila, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets para magkaroon ng same direction sa Lord. Kasi yun ang gusto ng Lord Na alam mo yun, yung mga nawala sa Kanya, masumpungan ulit yung biyaya. And ngayon kapatid, if you're gonna look, not only in the church, but outside, maraming ligaw. Di ba? Maraming mga tao na, alam mo yun, parang itinataguyod nila yung bantayog na pwede nilang gawin sa sarili nila. Yun yung dahilan kaya iba po nag-aaral. Yung iba is talagang kung ito yung na-achieve mo, nag-aaral ka pa ng mas malalim. No? Para nga naman yung posisyon mo is talagang mag-aspire up, no? Kaya lang sa atin, parang napunta ba kayo dun sa point na kailangan din natin pag-aralan yung pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan din natin pag-aralan kung anong meron sa heaven. Kailangan nating malaman na pagtapos ng buhay na to, ano susunod? No? Yung question, kapatid, na pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Minsan ng tao walang idea sa ganun Pero meron siyang PhD, meron siyang doctorate, meron siyang masteral. Pero yung simpleng tanong na yon, di niya alam. Ang sasabihin niya sa'yo, hindi ko alam. Pagdating ko ron, malalaman ko. Nakakalungkot, kapatid. Kasi baka hindi ka dumating, malamang hindi ka darating doon sa biyaya ng Lord kung saan siya nandun. Mapupunta ka doon sa point na, alam mo yun, sa impyerno. Kasi nga, once and for all, hindi mo nakita at hindi mo nasumpungan yung biyaya ng kaligtasan na dapat narinig mo at sinundan nung una pa man. Kaya nga obedience mahalaga No? Many people right now will not listen. Bakit? Kasi these are the last days. Hindi natin alam, kagaya nga po ng diniscuss ko last time about the good news. Hindi natin alam kung kailan. Pero ang gustong pahayag sa atin ng Lord, kailangan natin maging handa. Sa lahat ng lakad natin, gawin natin kung anong magagawa natin sa panahon na to. We don't need to be lax. Alam mo yun, parang okay na sa akin na meron kaming small group na 3. No? Pag 4, marami na yon. Di ba? Yung ganun, parang settled ka lang sa ganun. Kasi madali nga namang madaling i-meet pag small. Kaya lang just imagine, kapatid, ang bawat church or bawat isa sa lugar natin, may hawak na small group. No? Yung mga upuan na nakikita nyo ngayon, kulang yan para mapakita at maipahayag ang salita ng Panginoon. No? And indeed, nakita natin sa mga ginagawa natin every week na talagang hindi lang binabago ng Lord yung buhay ng mga taong nakakasama natin. Ikaw mismo personally, you're seeing changes sa buhay mo. 'Di ba? Minsan sabihin nila, sobrang puyat, Hindi na yun maganda sa nagkakaedad. Kaya lang bakit napupunta ron sa point na minsan kung kailan ka nagkaedad, dun ka mas ginagamit ng Lord. Pansin nyo ba yun? I think minsan yung interest Kasi pag bata, mas more on mga bagay dito sa paligid. Pero sa Lord kasi, minsan sinasabi nila kasi malapit na No? Malapit, gahibla na lang Kukunin na yan ng Lord Kaya lang, we'll never know. Diba? Pinakita sa atin ng COVID. Hindi pa nalalabas, wala na. No? Matandang-matanda, ilang COVID, siguro mga 100 COVID na naganap sa kanya. Still fighting pa din, Hindi natin alam, Actually, lahat po na nangyayari sa atin is biyaya ng Panginoon. So immediately, we need to follow Jesus and be with Him in that same direction. So what do you need to give up? Actually, sa buhay natin, marami tayong kailangang ibigay sa Panginoon. Sa lakad natin sa Lord. And here, makikita natin, number 1, syempre, una sa listahan, kailangan bigay natin yung mga kasalanan sa Panginoon. Kasi ang makakapaghugas lang po ng kasalanan na meron tayo, is si Lord. Ang kasalanan kasing yun, kapatid, nasa puso. Hindi siya taba, na alam mo yun, pag nagpa-doktor ka, malilinis. Hindi. Ang sinasabing nandito sa puso natin,
Yung pag-iimbot. Yung galit minsan sa kapwa. Kasi ang doktor, hindi yun mariresolusyonan eh. Pero ang Lord, area ng resolution, area ng love, kayang-kaya niyang gawin yun. So, kailangan natin ibigay sa Lord yung mga bagay na ito. No? So, no matter what kind of sinner you are, Jesus will welcome you. No matter what sin you have done, Jesus is happy to have you as His follower. Why? Kasi natatandaan nyo, di ba? He let the tax collectors, the prostitutes, and all the lowest sinners in the society become His followers. But He did not welcome their sin or allow them to all follow Him without changing their lives. To walk with Him, we must repent of sin. Change direction. No? Yun yung kaya natin tinanggap si Lord eh. Bakit? It's either you follow Jesus or you follow sin, the pattern of the world. Mamimili ka eh. Kaya lang sa atin kasi, dahil naranasan na natin gumalaw ang Lord, ang hirap talikuran ng biyaya ng Panginoon. No? Yung biyaya mo palang, alam mo pag nakikita mo yung mga anak mo, nakikita mo yung asawa mo, nakikita mo yung kalusugan mo, nakikita mo kung anong meron ka ngayon, hindi level nung iba na talagang sobra-sobra. Pero dun sa tama na yon, mas nakikita mo that God is really working in my life. Kasi ang nagpapasalamat sa maliliit, iba ang pwedeng pagpapasalamat sa malalaki. So we should be grateful in any step of the way. 'Di ba? So sa sin na to, ito yung mga bagay na kailangan natin ibigay sa Lord, 'di ba? No matter what kind of sinner we are, sabi nga rito, Jesus loves us. Mahal tayo ng Lord, no? Yun yung dahilan, kapatid, bakit siya na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Kasi gusto niyang magkaroon ng kinabukasan ang buhay ng bawat isa sa atin. Number 2, we need to give up our job, no? Pastor, kailangan na ba namin mag-resign? Minsan sinasabi natin, pinagre-resign na ako ng Lord. Bakit? Kasi gusto niya ako mag-full-time sa ministry. Wow. Wow, man. No? Parang gusto niya kasi akong tumugtog lang dito. Tapos gusto niya kasi napasahuri na ako ng church. No? Yun yung nakikita ko eh. Alam mo, para malayo na ako sa kasalanan. Kaya lang sinasabi kasi rito, all the disciples had known was fishing. It was their job. It was their livelihood. They grew up next to the Sea of Galilee. It is likely that they learned fishing and that their own fathers. They were good at it. Fishing was the way that they took care of their families. For them, to give up fishing and pursue a different career would be unimaginable. Fishing was part of their identity. But the disciples were willing to give it up to Jesus. Indeed, no, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Lord na solidong-solido yung gusto ipagawa sa inyo ng Lord, malalaman nyo na kahit na trabaho nyo, kayang-kaya nyong ibigay sa biyaya ng Lord. Actually, ngayon, meron po kaming sinusuportahan na, sila ngayon let's say parang, kuya sa ministry, no? Kumbaga, itong si Kuya Great, let's say, pwede siya maging presidente ng isang kumpanya. Kaya lang, alam niyo, na-impress kami dun sa area na they chose to be in that field. Kasi right now, he is working as, I think, an IGSL ng CCF, International Graduate Studies of Learning, as a chairman. No? Siya na yung naging chairman. And through that, alam mo yun, dahil binigay sa kanya ng Lord yung service na yon, sinama niya yung mga anak niya. No? Just imagine, lalaki na ng anak mo, sino magpapakain nun kung di ka naman full-time? Corporately, you can work. You can earn money kasi nga, marunong siya. Yun dati yung principal nila, mami. Kaya lang, just imagine kami na, alam mo yun, hindi rin naman ganun din kalaki yung natatanggap natin dito. Kaya lang, seeing these people, alam mo na pwede kang gamitin ng Lord to support them. No? We are supporting them monthly. No? Hindi kalakihan na parang natatanggap natin. Pero it means a lot sa kanila dun sa kanilang ministry. And right now, no, minsan sabihin nyo, yun nga, kung magbibitaw ka sa work, paano ka na din man gagamitin ng Lord sa iba? Kaya pagdating sa work, kapatid, we really need to pray to the Lord. No? If that is the time for you to be able to give it up and follow your walk with Jesus, ipapahayag ng Lord yun. Kasi wala pong sumunod sa Lord na ginutom niya magpakailanman. Totoo naman yun. No? Nakita natin yun sa mga nag-full-time pastor sa Pilipinas. Minsan talaga nakita natin yung struggle, pero alam din natin, no, yung mga tao na pinagpala ng Lord, na kung saan hitik yung pagkatawag sa kanila. So yun yung first, no? The sin, we need to give it up in order to walk with Jesus. Number 2 is our job. Number 3 is you. No?
Kailangan natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon, no? In Matthew chapter 16 verse 24 it says, "Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." No. Kumbaga yung cross na yun, yung sinasabi rito cross is yung mga pasanin sa buhay. Sa pagsunod natin sa Lord, hindi po yun magiging madali. Bakit? Kasi yung una nating pwedeng makalaban pamilya natin. Alam mo yung dati ka nalang kilala nung nandun ka sa Pilipinas at dito ka nakatanggap sa Lord, ngayon babaunin mo yun. Dadalhin mo sa Pilipinas. Makakarinig ka ng mga salita, kapatid, na hindi magugustuhan ng tenga mo. And from there, your faith will be tested. Kasi a faith that is not tested cannot be trusted. So, kailangan siyang i-test. Yun yung sasabihin sa'yo ng Lord, anak, I think malaki-laki na yung nilakad mo sa Doha. Pero this time, i-test natin. Sa pamagitan ng pamilya na nandun sa'yo. Kasi nga, kailangan makita sa kanila yung biyaya na pumasok. No? Hindi yung biyaya ng galing na nakita mo kung sino ka dito. Actually, yun nga po, no? Pag nag-i-increase sa'yo ang Panginoon, yung ikaw mismo, hindi mo nakikita yung sarili mo kung gaano ka, let's say, para kung gaya po sinabi ko kanina, no? Yun si Kuya Great, he can see himself as a, let's say, parang a wonderful principal ng isang school, a CEO ng kanyang kumpanya. Kaya lang, dahil sinunod niya ang Lord, di niya na nakita yung sarili niya. Ang nakita niya na lang yung kalwalatian ng Panginoon na pwede niyang ibahagi sa iba. Even Pastor Peter Tanchi can be a CEO of his own company. But then he chose to follow Jesus. He chose to take up his own cross. And this is the time that God is saying to us na bitbitin din natin, no, yung sarili natin yung sarili nating let's say parang mga achievements. Tapos tignan natin ng Lord na mag-magnify sa buhay natin. Kasi sabi rito, no, following Jesus meant denying themselves. But then in a possible job advert describing ito yung mga principles, no, na kung saan parang requirement ng Lord for you to be able a disciple. Number 1, maraming load. No? Number 2, willing ka ba to accept the cheapest mode of travel? Ano yun? Generally by foot or long distances. Number 3, potential threats from thieves and soldiers. Sleep where and how you can, sometimes outside in the elements. Di ba, pag nandun ka sa unreach, handa ka ba matulog sa lugar na kung saan di mo matatawag na bed? No, handa ka bang humayo at makisama sa mga unreached people na kung saan yung comfort mo is talagang mawala? Yun yung cross na sinasabi ron, no? Political climate in country, no, na kung saan hindi ka available pero dun ka ilalagay. Papayag ka ba dun sa trabaho na yon? You will perform job na magre-risk ng life mo in danger. Di ba dito parang paglabas mo dyan, happy ka eh. Kaya lang dito sa trabahong to, paglabas mo, baka yun yung last. No? Ganon, yung trabaho. And you will be exposed to public ridicule and persecution. Yun yung trabaho na, let's say parang possible job na parang advertisement na ipinahayag dito. Tapos, anong compensation doon? Walang pay. No? Walang insurance, walang pension, walang housing fund, no paid vacation. Walang pahinga, puro trabaho lang. No? Anong qualification needed? Obedience. Deny oneself and obedience to your superior and completely in every step of the way. No? So, how does this job sound to you? Mag-a-apply ka ba? No? Kasi di ba minsan tinitignan, sa trabaho natin, tinitignan natin, pasok to sa akin eh. Ito sa akin. Sige, mag-a-apply ako. Kasi syempre, pag merong isa ron na hindi, half-hearted ako kasi hindi ko alam to eh. No? Pero dito, di ba, walang pay, walang insurance, walang pension, walang housing fund, walang paid vacation. Parang sa amin, no, di ba, dito sa church na to, ang mga leader po rito hindi bayarin. No? It so happened na nararanasan lang namin yung kabutihan ng Lord. Di ba? And I know kayo rin po, kaya kayo nagpupunta sa church, hindi dahil kay pastor o kung sino man. Nagpupunta kayo sa church kasi first of all, naranasan nyo ang biyaya na gumalaw sa buhay nyo. At sa buhay ng pamilya nyo. No? Ang biyaya ng Lord, madaling i-spell, B-I-Y-A-Y-A or grace, G-R-A-C-E. Pero kung ispilingin mo talaga yung pinakahulugan nun, hindi mo malalaman. Maiiyak ka.
Kasi pag nakita mo ang biyaya ng Lord, it means talaga ang kabutihan ng Lord sagana sa buhay natin. Sabi nga nila, biyaya lang ng Lord, sapat na para makaget over ka, no? Sa buhay na to. So sa trabaho na yon, may benefits. Ano yung benefits na yon? We will learn face-to-face from the Creator of the world, become friends with the King of Kings, discover the real joy, gain a new purpose in life, enjoy eternity. The costs of this job are high, but the benefits are worth it. Will you deny yourself and follow the Lord? Ang sarap nun. No, kung titignan mo yung buhay mo pagdating ng panahon, talagang masasabi na parang welcome, no? We welcome ka soon ng Lord. No, my good and perfect, no, servant. So enjoy, no, what is in store sa biyaya ng Lord. So Amos chapter 3 verse 3, do two walk together unless they have agreed to do so. Siyempre, yung sinasabi natin, di ba? Yung pinag-aaralan natin dito na same direction, no? Unang-una sa lahat, hindi magiging tama at isa yung kaisipan nyo kung maglalakad kayo ng magkaiba. Dapat isang concern lang yun at isang direction, no? So walking along with someone implies that you are going in the same direction. If one person is going north, natural, you will also go north. If one person is going south, parehas. No? You can maybe walking together for a while, but sooner or later, you will have to split. Bakit? Kasi yung leading ng Lord, hindi nangangahulugan na pag comfortable na tayo dun sa lakad natin, yun na yun. Parang ganito yung kapatid. Ngayon, comfortable, may AC, masarap yung lugar. Bibigyan tayo soon ng Lord yung tamang pagsunod na kung saan wala itong mga na-experience natin na to. Sa Pilipinas, most of the time, ganun eh. No? Pupunta ka sa isang local church na electric fan ang meron. Tapos medyo meron pang stiff neck. Gumagano yung electric fan. No? Hindi na tumutuwad sa kabila. Ano? Di ba? So yun, no, kailangan matutunan mo at makita sa sarili mo. Sino ang gusto mong sambahin? Yung Diyos na may lalang ng comfort or yung Diyos din na may lalang ng sakripisyo? No? Either of the two, kapatid, yun yung area sa buhay natin na kailangan nating batain. At sa pagsunod natin, no, kagaya nga ng sinasabi natin dito, being on the same, mindset ng Lord, we need to agree kung anong gusto ng Lord sa buhay natin. So number 3, walking with Jesus means fellowshipping. What we are having is fellowship. No? Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito yung nagiging dahilan bakit kaya ulit natin yung another week to surpass. Alam mo yun, the moment na meron kayong small group, no? So I also invite you and encourage you to join a small group. Kasi yung magiging natin, let's say, yung hingahan. No? Yung hingahan, ano man yung nangyari sa linggo mo, pag naikwento mo yun sa kanila, magkakaroon ka ng sense of relief. Kasi ang nangyari po sa small group is hindi chismisan. Ang nangyari sa small group is pinariringgan natin yung biyaya na nagaganap sa buhay ng mga tao. And from there, we will conclude by praying for the, let's say, alam mo yun, troubles that will come along the week. No? So dito, Jesus lived with them. He ate with them, He talked with them, He corrected them. They spent lots of time together and much of that was alone away from the crowds. No? Iba yung feeling, kapatid eh. No? Kapag magkakasama kayo, ng ilan lang kayo, tapos pinag-uusapan niyo yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na magbigay kayo ng time, 2 hours, hindi yun enough. Minsan yung 2 hours, magiging 4 hours. Kulang na lang, magdala kayo ng comforter at dito na kayo matulog. No? Kulang ang isang araw, kapatid, para pag-usapan ng biyaya ng Panginoon. And yun yung joy eh. Alam mo yun yung joy sa heart natin na hindi matutumbasan ng pera. Yun yung joy sa atin na kahit na anong mangyari, ibigay man lahat sa iyo ng mundong to, pero wala si Jesus, kulang pa din. No? Yun eh. So kagaya ng ginagawa ni Jesus sa kanyang mga disciples, di ba? Sa Mark chapter 4 verse 34, paano siya nangaral? He did not say anything to them without using a parable. But when He was alone with His own disciples, He explained everything. Kasi sa lakad po natin sa Lord, maraming tanong. No? Kaya yung tanong we entertain eh. Kaya lang, we are not expert when it comes to questions. Kaya nga pag may mga tanong, it's also okay to say na, stop muna tayo. Kung di mo talaga alam yung sagot, pag-aralan mo muna, kapatid, bago ka magbigay ng hope. Never give on that instant time na kailangan makita ng tao na talagang marami kang alam.
No? Dapat makita ng tao yung biyaya pagdating dun sa pagsagot dun sa kanilang mga katanungan. So, walking with Jesus means deep and personal fellowship. No? Going in a walk with someone is a time to talk. It's a time to share. You open up about your lives and struggles. Good news and bad news. You laugh and joke and tell stories. It's a fellowship. No? Yung fellowship na ginagawa natin, kasi we are fellow as a believer. No? Yun po yung mas nagkakaroon tayo ng kalakasan sa buong linggo. Kasi iba yung mga tao na alam mo yun, yung handa kang ipanalangin. It's not really all about money, ha. Kumbaga, it's about the grace na natanggap mo sa Lord, na ibinabahagi mo sa kanila. Kasi yun kapatid, sa pagtagal natin dito, hindi ka lang nagtagal. Sa pagtagal mo rito, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon para bigyan ng caution yung mga taong nagsisimula. Kasi papunta sila doon sa pinuntahan mo . So be an instrument sa biyaya ng Lord na makita nila yung nakita mo. 'Di ba? Parang wag tayong pumayag na kung saan tong mga taong to naligaw lang. Na ikaw nagkaroon ka ng sense of direction pero hindi mo na ipahayag sa kanila or naibukang bibig sa kanila kung sino si Jesus sa buhay mo. Yun yung sad part sa atin, kapatid, bilang Kristiyano. Na sometimes, pag Kristiyano ka ng matagal, nagiging tame na yung bibig para i-share ang Panginoon sa iba. Parang binibigay mo na lang dun sa mga baguang Kristiyano. Kasi sinasabi mo na on fire sila. Pero once and for all, kapatid, naging on fire ka din. But it so happen na dumarating ka na lang din sa point na nandun ka na lang sa point na kung ano yung narating mo sa ministry. Kasi really, it's not the narating sa ministry. But it's the grace of God that is always working sa buhay natin. No? So working with Jesus goes about the fellowship that we have. Itong ginagawa natin. Kaya hindi lang tayo nagpupunta sa small group . Corporately, we worship the Lord. Kasi dito po sa lugar na ito, masesense mo what others are into. Kung anong pinagdadaanan ng iba. At gagamitin ka ng Lord para ipanalangin yung mga taong yun. Kaya pagdating po sa pananalangin, huwag tayong maging paniki. No? Yung pag pinanalangin ka, ba't ako? Ba't ako? Diba? Pwede bang siya na lang? Hindi, kapatid. Yung panalangin mo at panalangin ni pastor, isa yan. It so happen na si pastor, palagi siyang nananalangin. And subukan mo rin gawin yung mga bagay na ginagawa ni pastor soon. Matututunan mo rin manalangin paunti-unti. Kasi yung pananalangin naman, biyaya yan sa iba . You're giving up this person pataas sa Lord, no? So yun, no? Being with Jesus means walking with Jesus means fellowshipping with Him. And lastly, walking with Jesus means being in step with Him. No? When Jesus called the disciples, He said, "Follow me." They were going with Jesus side by side. He gave them responsibilities. He befriended them. They fellowshiped together, but there should be no mistake. Jesus was the leader. But then, alam nyo, minsan, dun sa lakad niya sa Lord, hindi synchronize yung disciple niya, kagaya nung kay Peter, no? Peter took him aside and began to rebuke him. Si Jesus ang nag-rebuke sa kanya. "Never, Lord," he said. No, sabi ni Peter sa kanya. He said, "This shall never happen to you." Ito yung let's say parang meron kasing gustong gawin ang Lord. Kaya lang nagiging parang alam mo yung faith ni Peter, hindi nagmamatch. Hindi synchronize dun sa pananampalatayang gustong gawin ng Lord. So sabi niya rito, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." So sa ating pagsunod sa Lord, minsan hindi tayo naging synchronize sa gustong mangyari ng Lord. No? Kasi kahit naman ang disciples one time meron kasing human concern . Minsan ang binibigay natin hindi agenda ng Lord. Yeah, we're saying that we push God's godly agenda. Pero kung titignan natin sa kabuuan, minsan nadadaya tayo ng sarili nating agenda. No? The disciple is always, not in sync, kagaya nung nangyari dito kay Peter. Di ba si Peter, siya na yung isa sa mga disciple ng Lord na talagang pinagkatiwalaan niya. Pero kung makikita natin dito, siya yung una niyang nirebuke. Kaya ako niniwala ako, kapatid, pag close mo na yung tao, dapat ready rin. No? Ready rin tayo na magpa-correct. Hindi tayo yung tipo na parang magkakasama lang sa ministry na pagdating sa area na let's say, mali, hindi na natin tinatayuan.
No? Kasi walking with Jesus goes to this, let's say, sa heart natin na handa pa rin magpa-correct. Handa pa rin mag-submit. No? Kasi dun makikita yung biyaya ng Panginoon So how would you feel if you invited someone for a walk and then the entire time, they were way ahead by themselves blazing the trail. Kumbaga, yung alam mo yung sinusundan mo, pero alam mong let's say iba dun sa gusto mong mapuntahan. Parang sa atin, di ba? We are church na kung saan gusto natin ibahagi ang salita ng Lord sa iba. Kaya lang minsan ang pinupuntahan mo lang is yung comfort mo. Na kung saan, if you are comfortable with this group, bakit pa ako hahayo? Comfortable na ako dito Kaya nga di ba minsan kapag nagkakaroon ka kung ito yung group mo, at minsan nilalagay ka ng Lord sa iba, hindi na nagiging okay. Bakit? Kasi nandun na tayo sa point that we are so naging comfort zone na natin yung group. Kaya lang sa atin kasi kailangan natin gawin yung gusto pa rin ipagawa ng Lord sa buhay natin. Dapat synchronize tayo dun sa, kung kailangan mag-invite ng mga tao, minsan nga hindi hayo Invite lang. Hindi pa natin magawa. Di ba? Kasi really, minsan sabihin natin, ang hirap Ang hirap magbahagi ng salita ng Lord Kaya lang, nabukas na ba natin yung ating mga bibig sa mga taong nakapaligid sa atin at di ka? Punta ka sa church. Meron kaming gawain pag Friday. Parang you will not promise anything Kaya lang, ang promise kasi na gusto mong ibigay sa Kanya is, binago kasi ng Lord yung buhay ko na gusto kong makita mo, kayang-kaya ring baguhin ng Panginoon ang buhay mo. Di ba? Yun bro and sis, yun yung experience na meron tayo. Yun yung walking with Jesus na wag natin kalilimutan. So we must walk in step with Jesus, that He's beside us, encouraging us, strengthening us, befriending us, and at the same time, leading us. So that means we need know how to seek God's will as we walk with Him through, syempre first, our Bible. We really need to study the Word. Kasi the Word is alive and active. Ito ang salita ng Lord. Kung gusto mong marinig ang Lord, huwag ka pumunta sa pastor mo. Kunin mo yung libro ng salita ng Panginoon and then meditate first. Pray first. So that God will give you the leading that you are needing. Doon tatama lahat yun Number 1, prayer. Manalangin tayo. Kasi yun ang connection natin sa Lord. Meron tayong connection horizontally. But then we need to commune with the Lord vertically. Any time of the day. 5 minutes, 10 minutes, continue to walk with the Lord para makita niyang biyaya. Counsel, Kung kailangan natin ng counsel sa lakad natin sa Lord, find people that trusted. Na ipanalangin ka, payuhan ka, kasi importante yon. Tapos, let us seek the Lord in circumstances that we are facing. Hindi nangangahulugan na pag ikaw sinusubok ngayong kapatid, tapos na ang buhay natin. Minsan, leading ng Lord yun Kung tough man ngayon ang situation mo, that is part of God's plan for you. Para ayusin, paunti-unti, ang buhay natin. Minsan siguro isipin natin, nung naging Kristiyano ako, mas humirap Di ba? Nung di naman ako Kristiyano, wala mang ganito Only one thing, naging sensitive ka kasi sa buhay na binigay ng Lord sa'yo. This is not a game na kung saan dapat magpaka-relax ka sa binigay ng Lord. Tatandaan po natin, ang buhay na binigay sa atin ng Lord, pricey yun. It costs life. So nararapat lang na ibigay natin sa Kanya yung sarili nating buhay. So through it all these things, we seek the leading of the Holy Spirit. Every now and then. Kagaya ngayon, di ba, pagod na tayo. Maaaring gusto nyo na matulog, naintindihan ko yung kapatid. Pero ask the power of the Holy Spirit to speak. Na huwag kang pumunta sa point na pag nasa church ka, parang hindi ko naintindihan yung sinabi ni pastor, wala ako nakuha. Pero alam kong masarap yung pagkain. Just imagine kapatid sa church, dito busog na yung tiyan, busog pa yung spirito. Sa Pilipinas, mabubusog spirito mo kung gusto mo kumain, lumabas kayo. Gagastos ka talaga. Ibig sabihin, kung talagang gusto mong lumapit sa Lord, walang iba. Siya lang. Yun yung inaano po natin sa bawat isa na pag lumago tayo sa Lord, maintindihan niyo yung tunay na paglago. Na ang paglago hindi base sa comfort.
Hindi base dun sa ang sarap ng inuupuan yung malambot ngayon. Hindi dahil malamig. Na ang paglago sa Lord, kahit mainit, kahit bumabagyo, kahit hindi ayon dun sa gusto natin mangyari, susunod at susunod ka. Kasi first of all, naranasan mo yung kabutihan at biyaya ng Panginoon. Di ba? Yun lang yun eh. Di ba? So the disciples started off as regular people. Parang tayo. Di ba? They were not well educated and they didn't have much influence, but as they walked with Jesus, observing His model, His life, His prayer, His teaching, their lives were transformed. These same men became pillars of the church. They were emboldened to do great feats. Kumbaga sa atin, yung pundasyon ng church, nakasalalay sa atin yon. Actually, sabihin natin, ang Biblia tapos na. Kaya lang sa buhay kasi natin ngayon, God is unveiling something. Na soon, di natin masabi, no? Another book is about to unveil dun sa next generation. No? The book of grace, the book of life na makikita natin. So before we end, no, let's read this. No? In Acts chapter 4, verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, hindi nag-aral, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Just imagine, kapatid, no? Yung sasabihin sa inang tao, etong taong to, kitang-kita ko talaga si Jesus sa buhay niya. No? Ibang feeling yon, no? Na parang walang-wala ka. Pero nung nakita si Jesus sa buhay mo, sapat na para ka makapagpatuloy. So what changed these people? No? Number one is being with Jesus. Walking with Jesus. Diba? Kagaya ngayon, weekend ngayon, kapatid, daming sale ngayon. Diba? Mas masarap kumain sa labas. Masarap magpuyat sa labas. Pero nasumpungan tayo ng Lord na lumalakad sa biyaya ng Lord na nagsama-sama sa lugar na to. And hindi yun aksidente, kapatid, kakit ka nandito ngayon. Gagawa at gagawa si Lord ng very, let's say, parang precious moment para maintindihan mo na special ka sa paningin ng Panginoon. Doon kasi pumapasok lahat yun. No? Hindi natin kailangan ng, let's say, parang millions of people para marinig ang salita ng Lord. Kahit dun sa mga simpleng tao, sa unschooled ordinary man, gagamitin ng Panginoon para masumpungan ang biyaya ng Lord. So Jesus gave an invitation to the disciples. He said, "Follow me." He is giving actually that same invitation for us today. Follow me. No? Gagamitin at gagamitin ka pa ng Lord. So He's inviting us to let Him into our lives and walk with Him this year. So that means that He's asking us to have an active Christian lifestyle, yung una natin pinag-aralan. Second thing is, He's asking us to change our direction and give up something. He's asking us to fellowship with us and talk to Him more often. And He's asking us to walk and step with Him and be a children of light. No? Merong nagniningning sa atin, kapatid. Huwag niyo itago. Huwag niyo ikahiya. No? Huwag tayong pumunta ron sa point na nakilala ka nila na, ang tagal-tagal nyo na magkakilala, palihas pala kayong Kristiyano, pero hindi nyo alam. Kristiyano ka pala, bro. Kung alam ko pa lang, 20 years ago, na Kristiyano ka, na-invite sana kita sa church, o di ba? Ang in-invite mo pa yung kapatid sa pananampalataya. No? Yun, kapatid. Sa pagsunod natin sa Lord, kailangan maintindihan nila. Dapat, parang nangangamoy. Mabangong samyo. Saan man tayo nandun? Nagdiliwanag. No? Hindi dahil sa si kapatid, Kristiyano pala yun, pero malansa yung bibig niya eh. No? Nakakalungkot. Na sa atin, maraming ganong joke, pero kung titignan natin minsan personally tayo mismo check. Ako personally, no, I am checked pagdating sa mga bagay na yun, lalo na sa lakad sa Lord. Kaya every now and then, I'm asking God for forgiveness. And indeed, God shows up. Pinapakita niya sa akin yung biyaya niya. Yun po ang dahilan bakit nakakatayo pa kami sa harap niyo. Kasi kung yabang at yabang lang, sagana. Kaya lang alam niyo sa paglilingkod natin sa Lord, mas makikita mo na wala kang pwedeng ibuga pagdating sa biyaya ng Panginoon. Pagpapagamit lang, kapatid. Decision lang natin na magpagamit sa Kanya. At patuloy ng lumakad sa biyaya ng Panginoon. And indeed, what we are doing is hindi po ito kawalan. Magagamit at magagamit ito soon. Na someday, minsan diniscuss to ni pastor
At alam ko na talagang importante sa buhay ko na lumakad. Kasi yung paglakad mo, kapatid, yun yung magiging lakad ng mga susunod sa iyo. Just imagine kung meron kang pamilya at lumalakad ka sa Lord, hindi mo hayaan na hindi sila lumakad. Isasama mo sila. No? Kasi contagious ang pagsunod sa Lord. Amen? So, concentrate tayo ron, especially sa mga tatay dyan, no? Alam mo yung mga struggle natin, marami. Pero tatandaan natin na may nagtagumpay na sa atin bago pa man tayo magtagumpay sa mga panahon na yun. At ang pangalan niya is not other than our Lord Jesus Christ. No? Magtagumpay tayo palagi. No? Kahit na minsan nadidiskaril yung mga tatay, tayo lang. Tapos focus. Palapit sa Panginoon. Amen? Shall we all rise up and let us pray? Let us pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa aming napag-aralan. Indeed, Lord, yung paglakad sa inyo is not a small thing for us to see. But then it requires diligence. It requires ourselves. It requires the task that we have para ibigay namin ang lahat ng bagay na yun sa inyo, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness, O God, dun sa amin pong mga pagkukulang sa inyo. Alam namin, Lord, hindi mabilang ang pagkukulang na yon, Panginoon. Pero naniniwala rin kami na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat para kami patawarin sa anumang karumihan na meron kami. Kahit sa oras na ito, Lord, dinudulog namin sa inyo, Panginoon, lahat ng karumihang yon. Bigyan mo kami ng malinis na puso na magagamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw para masumpungan yung biyaya na pumapasok at maaari rin naming ilabas sa mga taong hindi pa nakakasumpong sa inyo. Salamat, Lord, sa lugar na ito. Salamat po sa inyong salita. Salamat, Lord, dahil meron kami mga salitang kagaya nito na kung saan nagbibigay sa amin ng relief. Indeed, Lord, it's not all about money, it's not all about wealth or anything na pwede naming i-possess sa mga panahon na to. But then, yung pangalan mo lang, Lord, at yung paglakad namin sa inyo is sapat na. Yung mga aral na natututunan namin sa inyo, Lord, is sapat na para makita namin, Lord, ang buhay na maganda at sagana. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na kung saan, alam namin, Lord, meron kaming iba't ibang pinagdadaanan and it's hard for us. It's so tough for us, Lord, to live in this world. But then, since you are there, O God, Ikaw ang nagsusustain sa amin. Ikaw ang fuel na nagdadrive sa amin, Panginoon, para ipahayag at ipakita, O God, that there's hope beyond this life. And we are so thankful, O Father, and grateful sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, O God, sa mga bagay, sa mga kabutihang nagaganap sa buhay namin. But then, Lord, dahil binigay mo yon, siksik, liglig at umaapaw, O God, kami po ay nakikinabang sa kabutihan na ibinigay mo sa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, let us dedicate again ourselves sa lakad namin sa inyo, Panginoon, na wala kaming ibang pwedeng makita kundi yung biyaya na nanggagaling sa inyo. And maaring sa oras na ito, kapatid, hindi mo pa nasusumpong ang ganap yung biyaya na sinasabi kong yon. And then it is my prayer personally or everybody's prayer na after this service, masumpungan mo yung biyaya na nanggagaling sa Panginoon. And salamat, O Lord. Salamat, Lord, for bringing new faces here, friends na maaari ngayon, Lord, casual na nakasama namin, but then soon, Lord, gagamitin mo to become part of this family. Maraming salamat din, Panginoon, for bringing these brothers and sisters na nakinig ng inyong salita. Alam namin, Lord, meron man kaming kanya-kanyang pinagdadaanan, batin yung paglapit namin sa inyo. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay namin, Lord, na never naming isinantabi yung pagsunod namin sa inyo, Panginoon. And through that, makikita namin yung benefit ng tunay na paglapit, O Lord, that it is beneficial for us to stay closer to you than to be closer in this world. Salamat, Lord, sa oras na ito. Indeed, Lord, maranasan ka namin sa mga susunod pang oras, and thank you for giving us this wonderful church, this wonderful people na nakakasama namin every now and then. And as we go along, O Lord, dalangin namin na maranasan namin yung inyong biyaya sa amin pong buhay. And indeed, Lord, may you be the one to strengthen our walk pagdating po sa mga susunod na araw. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo at mga gagawin mo pa sa mga susunod na panahon. Indeed, Lord, binabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen.